Mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon, no, itong malaking revelasyon ng dating opisyal ng DPWH sa ngayon ay nagsasalita na, mga sangkay, at naglalabas sa po ng mga matitinding sekreto ng DPWH. Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan na kapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers dito sa YouTube. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa maraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto nga po mga sangkay. Pag-usapan po natin itong mahalagang impormasyon na inilatag nitong isa sa mga dating opisyal, mga sangkay, ng DPWH. Ito po ay si Bryce Hernandez, mga sangkay, kung saan nagsiwalat dito na ayon po sa kanya, lahat daw po ng mga proyekto ng DPWH doon sa Bulacan ay substandard. So hindi lang po ito flood control. Lahat ng mga project substandard. At ako man, mga sangkay, hindi na rin po ako nagulat dito sa nakakapangilabot na revelasyon ng taong ito. Kasi, alam nyo, kung titingnan po natin yung buong paligid ng ating bansa, mga sangkay, karamihan substandard. Pagdating sa kalsada, substandard. Diba? Kung hindi substandard sana itong mga ginagawang kalsada, edi sana maayos yung kalsada ngayon. Kulay itim yung kulay niyan. Diba? Asphalt. So, dahil mga sangkay substandard, mapapansin po natin yung mga kalsada natin na wala sa ayos. Diba? Yung mga linya hindi tama yung pagkakagawa. Yung sukat hindi tama yung pagkakagawa. So, hindi lamang ito flood control, mga sangkay. Napakalawak po nitong involvement ngayon ng DPWH. No? At actually, mga sangkay, hindi lamang po DPWH ang kurap. Maraming departamento, mga sangkay, kurap. At ang sistema niyang nananalaytay. Hindi ka pwedeng mapasa sa ganito. Hindi ka po pwedeng makapasok sa ganito kung hindi ka magbibigay ng kickback sa mga opisyal. So kahit po itong mga opisyal, kahit marami mga sangkay, departamento sa ating pamahalaan na hindi ka makaka-apply ng trabaho kung wala pong kickback mula po sa mga opisyal na ito. Wala pong bigay-bigay sa kanila. Alright? So talagang malala ito, mga sangkay. Ngayon, ito, pakinggan mo natin. Tulad ng dating niyang boss na si Henry Alcantara, may pasabog din sa Senado si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Alamin natin sa agenda report ni Hannah T. Guys, itong mga taong to, ito po ay mga bata, dati mga sangkay ni Mark Villar, at mga dating opisyal ito ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakapagtataka nga, mga sangkay, bakit hindi man lamang po niya sinibak nung panahon niya ang mga ganitong klaseng tao nung ni-reveal niya na mayroon pong malalang korupsyon sa DPWH, mga substandard at mga ghost projects. Substandard ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Bulacan. Yan ang pag-aamin ni Bryce Hernandez na dating Assistant District Engineer nito. Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Katiklas, kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Ayan, mga sangkay. Ito medyo ano na to, medyo maniniwala na po talaga ako dito sa kanyang pasabog. Itong si Bryce Hernandez. Kasi nga po, mga sangkay, tingnan nyo po yung mga estruktura na pinapatayo nila. Mabilis masira. Di po ba? Kaya, malaki ang posibilidad na ito talaga totoo, mga sangkay. At ang nakakakilabot pa po dito, baka hindi lamang po ito sa Bulacan, kundi buong bansa. Hindi tumatama daw sa original na plano, mga sangkay, para po dito sa mga project na dapat sana nagagawa ng maayos. Wala raw proyektong walang porsyentuhan sa Bulacan. Ibig sabihin, mula 2019 o sa huling 6 na taon, substandard o undersigned ang mga proyekto sa distrito. Yari. Matatandaang sa pondo ng isang flood control project, 25 to 30% ang napupunta sa mambabatas o proponent. Marami sa kanila ang may gusto nito dahil mas mataas
mataas daw ang kuha kumpara sa iba pang proyekto. 10% lang kasi ang sa vertical projects o yung mga multi-purpose building. Kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada. Mas malaki ang komisyon pag farm to market, flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Okay, so sana mga sangkay, ang ko lang dito, sana hindi lamang po sa Bulacan ang tingnan, kundi buong Pilipinas na. Well, ginagawa naman po yan ngayon nila Pangulong Bongbong Marcos. Nag-iikot po talaga ngayon itong independent body para po tingnan yung mga projects sa buong bansa. Pero sana itong Senado, kung mag-imbestiga sila, wag lang sila tumutok doon sa Bulacan. Tingnan nila ang ibang mga distrito, ang ibang mga rehiyon ng ating bansa. Dahil I'm sure, marami pa po mga district engineers yung gumagawa ng ganito. Hindi lamang po si Bryce Hernandez, itong si JP, itong si Henry Alcantara. Marami pa po yan mga sangkay. So kailangan po matingnan po talaga ito. Buong Pilipinas na. Building, school building, hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, Your Honor. Maging ang streetlights at Cat's Eye, hindi rin lusot sa pangulimbat ng mga opisyal doon. Grabe, pati streetlights. Ang lalay, no? Nakakakilabot itong mga ginagawa ng mga sangkay. Grabe sila. Inalam ng Senate Blue Ribbon Committee kung ano ang reaksyon dito ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil lahat ito ay nangyari sa kanyang termino. I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans. Bobo ka kasi. Sekretary ka, wala kang alam sa mga nangyayari. Napaka-inutil. Diba? Napaka-inutil. Pambira, ikaw ang inassign ng Pangulo na siyang magbabantay sa departamento mo. Wala kang alam. Pambira, mga sangkay. Well, kalakaran po talaga ito mga sangkay ng DPWH. Matagal na po ito eh. Ibuti nga, pinalagan po ito ng presidente natin eh. They're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. They have to submit monitoring. In my watch, they're supposed to submit monitoring reports. Every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. Ayon kay Bunoan, ang director ng Bureau of Construction na nagngangalang Engineer Alan Borromeo ang in charge sa monitoring ng mga proyekto. Oh, yari. Sa panahong nanggagalaiti at nahihirapan ang mga Bulakenyo dahil sa baha, napupunta pala ang karamihan sa pondo ng flood control projects sa bulsa ng iilan. Para sa agenda, Hannah T. So, tingnan sana po nila mga sangkay, buong Pilipinas na. Kasi kung ang Bulacan, guys, substandard lahat ng mga projects, mga building na pinapagawa, mga kakalsadahan, mga sangkay, mga flood controls, how much more yung ibang mga region? How much more yung ibang mga distrito, mga sangkay? Diba? Na tago. Halimbawa yung mga malalayong probinsya na, malayo na pong provinces sa Metro Manila. Pambira. So, dapat tingnan mga sangkay, ipatawag po itong mga district engineers ng DPWH sa iba't ibang panig ng ating bansa. Tingnan po talaga kasi ako 100% naniniwala ako mga sangkay na ngayon, rampant itong ghost projects at mga substandard na mga proyekto, mga sangkay. So, tingnan po nila, hindi lamang po ito sa Bulacan. Kung kinikilabutan tayo sa mga impormasyon na nakikita po natin sa Bulacan, nako mga sangkay, mas lalo makapanindig balahibo kung mabubuksan ang buong Pilipinas. Napakaraming substandard na mga proyekto, mga sangkay na nakakalula. Kung iisipin paano po nila nagawa ito. Pambihira. Nakakagalit, no? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.